And hello guys, welcome back to a new video. Alright, this is Maxi. So ngayon mayroon naman akong Lenovo dito. Well, wala siyang models, so hindi ko siya ma-discuss sa inyo kung ano talaga yung exact model nito, no? Dahil wala siyang model nakalagay dito. Ito lang makikita natin sa likod, wala nang iba. Pero ang model nito actually is Lenovo K10 Note. Yun yung model niya. So yung problema nito is pattern. Nakalimutan ng customer yung password, hindi niya na ma-unlock. So may mga option siya na pwedeng gawin na pwede siyang ma-reboot sa bootloader mode para ma-reset, pero wala siyang option. Sa itong kaso dapat pag ni-reboot sa bootloader, magpupunta siya sa bootloader, then ma-reset siya doon. Itong case na to bumabalik sa past boot mode. So kung pupunta naman tayo sa recovery mode, ito lang makikita natin. Wala siyang ibang option. Yan lang. So wala kang ibang gawin, walang hard reset, wala siyang soft reset o any other hard buttons na ma-reset mo siya. So ang gawin ko dito ngayon ay ipa-flash ko siya. Shout out pala no sa mga tumulong sa akin para sa flash file na to, no, kay username Rebel, forum moderator ng GSM Sandwich, at saka kay Etzmanugang Car, forum moderator na rin, at saka si Maidan, yung the master ng GSM Sandwich. Shout out sa inyo mga sir. Salamat po sa pagtulong sa akin para may download po yung files. So now, ito na, we proceed na tayo sa testing nito kung mag-success siya. Hopefully na mag-success. Actually, first time kong gumawa ng Lenovo na ganitong model na wala siyang hard reset. Actually, dami naman akong nagawa, pero sa ganitong model, first time kong nagawa. At the same time, nag-search na rin ako sa iba't ibang site. Wala ko silang mga exact solution. Yung mga nakita ko is nadi-deadboot sila. I don't know kung ano yung mga nangyari. So, in a thorough research na ginawa ko, nakakita ako ng ibang typical idea na ginawa nila, pero hindi siya totally tested. So ngayon tatry ko siya whether mag-success siya or not. So let's proceed guys. So gawin natin, no, hold natin yung volume up button. Kailangan maging ideal mode. So hold volume up and volume down button, then insert cable. Kung makita nyo sa computer, magko-connect siya. Dapat maging ganito yung dito, yung option niya. Ganyan yung makita nyo dito. So para naman sa tools na ginamit ko dito is QFL, QFIL. So yung technique dito, para kasi may mga QFL, QPST na nag-error sa Shara. So ang technique dito actually, no, open mo lang sa direct folder kung saan siya nandun. Huwag kang open ng shortcut. Tulad siya nakita nyo sa ginagawa ko ngayon. Ito yung proper way, no. So ito yung driver nya. Excuse me po. So first thing to do, no, go to tayo sa configuration. Then check natin yung dapat naka-check siya. Ang default nito actually is naka-ganito. So ang gawin natin is reset after download, then apply. So since na flat rebuild tayo, hindi natin alam, flat build tayo, select natin yung exact model, which is ito yung exact model ng K10 kung na-download. Ideal file lang ito, no. Dito yung totoong exact model niya. So hindi ko alam kung mag-work siya. So let's proceed. Click natin yung program Firehorse DDR.elf. Open. Followed na rin itong rebuild ilalim. Automatic na ito siya. So load natin yung raw program data, .xml. Select natin yung raw program data 0. Open. And also yung patch design folder, kung mapansin nyo, wala akong binago.
And yun, na-load na natin siya. Yung USB natin connected na, since na kinunik ko muna siya bago in-open yung tool, so automatic detect niya yung port, dapat connected siya at ito yung makita nyo. So hit the download button lang. So in the first thing, dapat ganito makita nyo, kasi pag hindi ganun yung nakita nyo, automatically Sahara error yan. 80 to 90% maging Sahara error siya. So yung gawin natin, antayin na lang natin matapos yan, and then we'll see if what will happen. So let's go guys, coffee time muna habang nagpa-flash tayo. It will takes about 10 to 15 minutes. So yan, success yung flashing natin. Kung makikita nyo, download succeed. Wait for the reset done. Until natin mag-reboot. So as of now, nag-reboot siya. So ibig sabihin working yung file na ginamit natin. So antayin na lang natin kung anong resulta. Sana wala akong FRP to para tuloy-tuloy na yung process natin. Anyway, kung mayroong FRP, so subukan natin yan na rin. Continue watching for my video guys. So habang nanood muna kayo, no, shout out po ulit sa ating butihing mga kaibigan sa DCM Sandwich, sina username Rebel, yung ating forum moderator, at saka si Eds Manugang Car. Sorry sir, medyo hindi ko ma-pronounce properly yung pangalan mo, pero shout out na rin sa iyo sir. And sa kay Maydan ng The Master ng DCM Sandwich. Salamat po sa mga tulong nyo sa pag-download ng file, since na yung file hindi ko siya ma-download dahil block po dito sa provider namin. So salamat sa pagtsatsaga. Shout out na rin sa iyo at sa inyong buong pamilya. Sana po pagpalain po kayo natin. So habang inantay natin yung ating phone na mag-boot, we'll check na natin ibang details natin. So yan, nagbo-boot na siya. Proceed na tayo sa checking. Natin kung anong kinalalabasan. Sana wala siyang FRP. Sana walang Google account to. Oh may G. Meron siyang Google, no? So kailangan natin i-unlock din to. So since na hindi pa ako naka-encounter nito, so tatry natin yung mga basic na nalalaman natin sa unlocking ng mga ganitong model, mga Qualcomm model. Sana mag-work.
So proceed na lang tayo sa unlocking. Continue watching my video guys. Subukan natin. Okay. So na-access natin siya. Medyo okay naman yung smooth naman yung pag-test natin sa ngayon. Switch access is an alternative. Welcome to switch access. Switch access. Yung sa akin, no, hindi ko na alam kung anong nakalagay dito pero tinitingnan ko na lang yung mga icons. At the same time, parang na-memorize ko na rin yung mga ganitong stone, kaya ayos lang. So open natin dito. Dahil mo open natin yung browser. So dito, alam nyo na yung gawin nyo. Type natin yung palaging nakakita nyo sa mga video ko. Yun lang naman yung file, site na nilagyan ko ng mga buong file ng FRP pagdating sa FRP. So let's go. So since hindi ko alam yung ano nito, yung hindi ko alam kung ano yung Google Account Manager nito. Try natin sa latest na version. Try mo natin sa 7 or 8. Download natin yung 7 or 8 siguro. Ayan, download natin yung 8. Okay. Then, download natin itong FRP. File bypass. Ito tayo sa downloads. Install mo natin ito. Sundan nyo na lang yung video guys. Hindi ko nakabasa kung anong nakalagay dito pero sa nasabi ko nga dahil sa experience ko ganito, nalaman ko na lang yung mga fans. So ito, sign in natin sa Google, no? Sign natin yung Google account natin dito. Tanggalin natin sa cable. So yan, success na yung injecting natin ng sarili nating email. So reboot natin siya pataas. So, okay na. Gawin natin, back natin sa English para maganda yung po-activate natin. Well, yung ganong technique, no, naranasan na yan sa mga ibang phone. So, in-apply ko lang dito since na Qualcomm siya. Yun yung kadalasan ginagamit ko sa mga Qualcomm how to unlock FRP. Yung mga ganong tricks. So account added na. Let's proceed na lang.
Run. So yan, natanggal na natin siya. So ngayon, check natin yung GPS, kung working yung GPS nito, kasi after may mga nabasa ako sa iba mga user na after plus ng custom firmware hindi gumagana yung GPS. So ito pala yung version na yung device name natin, tsaka ito yung version na pinasok natin kanina. So sa tingin ko yun yung tamang version para dito. So ang gawin muna natin is reset po natin yung para tuloy-tuloy na tayo sa checking ng ibang information. Saan ba ito? Excuse me. Kailangan natin enable yung developer mode nito. Ayan, ito siya. So, proceed tayo sa general setting. Pero, yun siya. So, enable natin yung OEM unlocking dito. So, USB na rin. Then, proceed sa reset. So ito na, reset natin, check natin kung tanggal totally yung Gmail nito at saka working yung phone natin. So yan, working na siya guys, no? So check natin yung GPS kung working. Para ma-check natin yung GPS, punta tayo sa map. Medyo working naman yung GPS natin, no? So ito yung current location ngayon. So, yun lang guys. Thank you for watching sa video natin. Ito yung ano ko ulit yung version nito para makuha yung ang version ng unit. So, Lenovo K10 Note. Again, shout out po sa mga tumulong sa akin. Kala Sir Rebel at saka It's Manogangkar. Tsaka kay Maiden, yung The Master natin. Salamat po sa inyo sir, kung wala po kayo hindi po mabubuo yung video na to, no?
Salamat sir and see you guys on the next one.